Kahapon naglandfall ang bagyong Ophel, 1:30 po ng hapon. At ito po ang tanong po natin kasi naulinigan na po natin yung ibang mga LGU na tinamaan na limas na yung kanilang Quick Response Fund. Kamusta po ba ang pondo ng lalawigan ninyo? Yung mga dyan, yung mga ibang lugar po dyan, meron pa po bang ng QRF? O kailangan na rin po ng replenishment mula sa national government? Gov? Yeah, tama ka, ma'am. We are running out of QRF, no? Kasi nung Typhoon Julian pa lang, ay nag-declare ng state of calamity at sunod-sunod naman na panay ang tama dito sa amin, especially yung Marce, no, na parang super typhoon category yun. Pero of course, the flooding that nangyari din po dito dahil dito sa pagpasok mga iba't ibang mga typhoons pa after yung Julian. So, ako dito'y nagpapasalamat din sa ating mahal na Pangulo at nung Sunday, nandito siya at tuloy-tuloy naman ang pag-aayuda ng Department of Social Welfare, DSWD, ni Secretary Gatchalian. Nandito rin po at makita ng ating mahal na Secretary ng DepEd, Secretary Angara, yung mga nasirang mga bahay dito. At of course, yung Marce kasi yun ang pinaka-matindi. Ang sira sa mga infrastructure, lalo-lalo ng kabahayan dito, we lost 1,900 plus ang reported na totally damaged houses. Wow. At about 29,000 ang partially damaged houses. Wow. Ito po yung report sa amin. Ngayon po, kumukumpare naman kami ng mga damages. No? Ang crop damages po natin, ang nag-add up na. No, umabot po, before itong Ophel, umaabot na po ng 1.4 billion. Yes. Kaya na po, malaking pahirap po ito in the next months. 1.4 billion before Ophel. Ngayon na after Ophel, post-Ophel, aabangan natin dahil siguradong lalaki yan. So, Governor, si Patpi po ito, kamusta po ang kalagayan po dyan? Kasi sabi nyo nga, si Marfe po ang pinakamatinding bagyo na tumama po sa inyo, no? Tapos nagkanika, nagka-Ophel ngayon, tapos si Pepito, inaabangan na sana lumihis na dyan, hindi sa Northern Luzon pumasok. But meron ho bang kuryente? Kasi kanina nag-report po si Erlo, isang tulay po ay naputol. May kuryente ba? May sapat po na fresh water po pang inom po ng yung mga kababayan niyo po dyan? Meron pang may signal ho ba? Kamusta po yung mga pang-araw-araw po na kailangan po ng ating mga kababayan dyan? Well, una-una, ang problema namin is yung pagtutustos sa mga nasa evacuation centers pa, no? That is why nagpapadala naman kami ng mga assistance coming from the SWD at coming from mga LGUs, ng mga pagkain po dyan. Of course, yung tubig din po, problema talaga dyan. No? Kasi labas-masok sila sa ating mga evacuation centers at nagkakaroon tayo ng preemptive evacuation every now and then dahil nga sa storm surge in the northern part of Cagayan and of course the flooding in the southern part of Cagayan. No, and mga localized flooding din po dyan sa Bagao, ganun din po sa Tuao, ganun din po dyan sa Consaka. May mga localized flooding po nangyayari, no? Because of yung incessant na rain and of course the saturation ng ating mga soil. Yun po yung mga talagang pangangailangan. As far as QRF fund, talagang paubos na po o ubos na. No, kaya Ma'am Ali, ang problema nating isa is between now and the planting season kasi there's nothing to harvest anymore, magkasira-sira. So walang trabaho sa agriculture for the next few months. Kasi ang ating planting season will be December, later part of December until January kasi siyempre iniiwas mo namin sa taglamig. No, dahil wala ka hong ma-harvest, magtatabaan ka ng taglamig. Yung taglamig natin dito usually is December, January, up to February. So ito po yung magiging problema dito sa Cagayan between now and of course yung planting season kahit pa paano nagkakaroon na ng trabaho dahil at this point in time wala akong trabaho sa agriculture dahil yun na nga po, kasira-sira yung supposed to be makaka-harvest namin. So, all of these things po, nag-a-add up yung mga problema namin, including yung destruction ng infrastructure, especially the schools and the homes. No, at
kailangan po namin talaga ang tulong ng private sector. At kami nagpapasalamat si President came over here kaagad at alam niya naman yung problema. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.